Sa bawat hapag na ating pinagsasaluhan, hindi lamang pagkain ang ating tinatanggap, kundi kasaysayan, kultura, at pagkakakilanlan. Magandang araw po sa pagdiriwang ng Filipino Food Month 2026. Ating tuklasin kung paano ang pagkain Pilipino ay hindi lamang sumasalamin sa ating bansa, kundi bahagi rin ng mas malawak na panlasa ng ASEAN. Marahil iniisip natin na ang ating mga pagkain ay natatangi at eksplosibo sa Pilipinas, ngunit sa masusing pagtingin, mapapansin natin na ang ating panlasa ay may malalim na koneksyon sa ating mga karatig bansa sa Southeast Asia. Dahil sa kalakalan, migrasyon, at pakikipag-ugnayan sa iba't ibang kultura sa loob ng ASEAN, nabuo ang ating mga putahe na may pagkakahawig sa iba pang mga rehiyon. Isang malinaw na halimbawa nito ay ang pansit, isang mahalagang bahagi ng ating mga pagdiriwang. Ang konsepto ng noodles ay makikita rin sa mga bansang tulad ng Malaysia at Singapore. Bagamat nagkakaiba ang lasa at paraan ng pagluluto, nananatili ang kahulugan nito bilang simbolo ng mahabang buhay at kasaganahan. Isang paniniwalang ating pinahahalagahan sa buong rehiyon. Isa pa sa pinakatanyag na pagkain Pilipino ay ang adobo. Gamit ng suka at alat bilang paraan ng pagluluto at pagre-reserba ay hindi lamang natatangi sa Pilipinas. Ito ay natatagpuan din sa mga bansang tulad ng Indonesia at Vietnam, na nagpapakita ng pagkakatulad ng ating tradisyonong pangkusina. Di rin maikakaila ang kahalagahan ng bigas sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa Pilipinas, makikita ito sa mga pagkain tulad ng bibingka, puto, at suman. Gayon din ang mga bansang kabilang sa ASEAN ay may kanya-kanyang version ng rice-based dishes. Patunay na tayo ay nagkakaisa sa ating pangunahing pagkain. Sa kabila ng ating pagkakaiba sa wika at kultura, ang pagkain ay nagsisilbing isang universal na wika. Isang tulay na nag-uugnay sa bawat isa. Sa bawat putahe, dala natin ang kwento ng ating pinagmulan at ang koneksyon natin na mas malawak sa komunidad ng ASEAN. Ang pagkain Pilipino ay hindi lamang simbolo ng ating identidad bilang bansa. Ito rin ay patunay ng ating ugnayan sa iba pang kultura sa Southeast Asia. Ito ay nagpapaalala na sa kabila ng ating pagkakaiba, may mga bagay na tunay na nagbubuklod sa atin. Sa pagdiriwang ng Filipino Food Month, naway patuloy nating pagmalaki ang ating mga pagkain. Hindi lamang bilang atin, kundi bilang bahagi ng isang rehiyon na nagkakaisa sa lasa at kultura. Dahil sa huli, ang pagkain Pilipino ay hindi lang sumasalamin sa kung sino tayo, kundi kung paano tayo konektado sa mundo. Maraming salamat po.